guys, welcome back to my channel. So we are going to Yellowstone National Park. And you know guys, ang Yellowstone National Park spans 3 states. Ito po yung Wyoming, Montana, and Idaho. But most of the geysers, including the famous Old Faithful, are in the Wyoming section. However, there are entrances and parts of the park in Montana. So iyon po ang ating pupuntahan ngayon, doon po sa Montana. So ano ba ang ating makikita doon? So yun po yung mga geyser. So ano ba yung geyser? Ito po isang uri ng mainit na bukal or hot spring na panahong nagpapalabas ng mainit na tubig at singaw mula sa ilalim ng lupa. Ito daw po ay bunga ng geothermal activity. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po kami sa West entrance of the Yellowstone. Ulit. Stop. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo sa Yellowstone National Park sa Montana. So, samahan nyo kami pumasyal po sa mga geyser. Let's go guys! Ang una natin titignan ngayon ay ang geyser. Let's go guys! So guys, ayan po yung sa gitna. Tingnan nyo po, ayan ay kumukulo ang tubig. Grabe. And then, antayin din natin siya na bigla siyang tumaas. Ganyan, parang fountain. Ayan o. Ayan siya. Ayan, sobrang init. So bawal tayo pumunta doon. Traveling back in time to August 17, 1959, you would find yourself on a grassy knoll. Red spotter did not exist. Shortly before midnight, a major earthquake rocked Hebgen Lake, Montana. Approximately 25 northwest of jolts rippled through Yellowstone, and the red spotter was born. Okay. So guys, dito na talaga tayo sa parang fountain na. So ako po ay bababa at titignan ko po ng
pang malapitan kung gaano po siya kaganda at ka-amazing. Oh my! Ayan na! So, aabangan mo lang talaga siya from time to time na siya po ay biglang bumulwak. So, mamaya-maya mawala na naman siya tapos babalik na naman siya. So guys, ano ba ang ating mga dapat tandaan kapag bumisita dito? So huwag tayong lalakad sa labas ng boardwalk. Mainit at maaaring masunog ang balat kung malulublob sa hot spring. At syempre, irespeto ang kalikasan, huwag magtapon ng basura o maghukay. Iwasan na paghawak ng tubig kahit mukhang malamig, pwedeng umabot ng 70 degrees Celsius hanggang 90 degrees Celsius ang temperatura. Pinakamalaki main basin geyser. Let's go. So, nakita nyo yun guys sa ibabaw, umuusok. Tapos dito sa baba, may rapid river. So, imagine mo doon, mayroong umaagos na mainit, tapos diyan lamig pa din siya. Ano ang kalagahan ng mga geyser at geothermal areas sa Montana? So, in scientific importance, nagpapakita ng aktibidad ng lupa at init mula sa ilalim ng crust. Tinutulungan ng mga scientists na pag-aralan ng mga proseso ng bulkan at geothermal energy. Dito naman sa environmental importance, may natatanging ecosystem na tanging sa mainit na lugar lang nabubuhay ang ilang uri ng bacteria at microbes. Ang kulay ng terraces, kung mapansin natin, may orange, dilaw, or berde, ay dulot ito ng thermophiles. Ito ay mainit na temperature-loving bacteria. So, ito naman din sa tourism importance, daan-daang libong turista ang bumibisita sa Mammoth Hot Springs kada taon. Isa ito sa mga pinaka-photogenic spot sa Yellowstone dahil sa kakaibang itsura ng lupa at tubig. So, buti na lang talaga ako ay mahilig talaga mag-walking. So, napasabak tayo dito guys. Sobrang layo ang nilalakad. Pero hindi ka naman mabuboard kasi sobrang amazing po talaga ang mga tanawin dito sa Montana. So, sa baba makikita mo yung river na kung saan ay napakalamig. Tapos biglang sa taas, nandoon yung mga geyser, nandoon yung mga hot spring na sobrang init po talaga. So, kaya nga nilagyan nila ng parang yung daanan niya na para kung saan doon lang talaga dadaan ng mga tao. So dito kailangan kung nakasombrero ka ay hawakan mong mabuti dahil sobrang lakas ng hangin. At pag nilipad ang iyong sombrero or scarf or anything ay hindi mo pwedeng puntahan or tawirin para kukunin ito dahil dito banda sa spring na ito ay sobrang init talaga. Ikaw talaga siguro baka nga still ay malulusaw dito. Napaka-amazing po talaga at napakaganda tignan.
So, guys, salamat po sa pagsama sa amin. So, tapos na po ang ating pamamasyal dito po sa Yellowstone, sa Geyser. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! So on our way to Wyoming for our next destination ay napadaan po kami dito sa highway kung saan nakita namin ang maraming bear. So na-amaze kami kasi lalo na ako dahil ngayon lang ako nakita na mga bear na padaan-daan lang at free sa kanilang ginagawa dito sa tabing kalsada. Hi guys! Welcome back to my channel. Nandito po tayo sa Wyoming, USA. So tayo po ay mag-explore dito sa Wyoming. Let's go guys! Samahan nyo kami!